Ang unang bagay na ginawa ko nang muli akong mabuhay bilang isang baka ay ang walang tigil na paglamon sa 200 kilong dayami. Ginawa ko ang sarili ko na pinakamatikas na baka sa kulungan. Inakala ng mga baka sa paligid ko na nababaliw na ako. Dapat ninyong malaman na habang lalo kang lumalakas, hindi ka lang mas madaling makakatay. Mas malaki rin ang tsansang ipadala ka para mag-araro at magtrabaho ng mabigat. Mas masawal pa iyon kaysa sa kamatayan. Pero ang hindi nila alam, nagising sa akin ang DevR Evolution System. Basta't kumakain ako, patuloy akong lumalakas. Bagamat mabagal ang pag-asenso sa pagkain ng dayami. At least, ligtas naman ito. Akala ko'y madali kong maaabot ang 3,000 kilo para mag-evolve. Ngunit hindi ko inaasahan ang pagdating ng 2 tao. Nasumire sa aking mga plano. Itay, huwag niyo pong patayin si Itim. Mabait po siya. Isang batang babae ang humihila sa kamay ng matipunong lalaki habang naglalambing. Ang mga mata niyang namumula sa kaiiyak ay paminsan-minsang sumusulyap sa direksyon ko. Pero hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng matipunong lalaki. Duwo-duwo. Masarap ba ang bistek? Masarap nga po. Pero, bago pa man makatapos magsalita ang bata, hinaplos ng lalaki ang ulo niya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi natin siya papatayin. May usapan na sa palengke ng karne. Ibenta na lang natin siya kapag malapit na ang bagong taon." Matapos marinig ang kanilang pag-uusap, pakiramdam ko'y biglang tumabang ang dayami sa bibig ko. Mabuti na lang at malayo pa ang bagong taon. Hanggat makakapag-evolve ako bago ang araw na iyon, siguradong makakahanap ako ng paraan para makatakas sa bakahang ito. Sa sumunod na 2 buwan, binilisan ko ng todo ang aking pagkain. Kahit tuyong dayami o magaspang na balat ng buto, isinubo kong lahat sa aking bibig. Subalit, hindi naging maganda ang resulta. Team, puri, alagang baka, kasalukuyang timbang, 800 kilo. Konstitusyon, 15, lakas, 20. Dahil puro pagkaing mababa sa enerhiya ang kinakain ko, hindi gaanong tumaas ang aking mga katangian. Bagamat kung ikukumpara sa ibang mga alagang baka, isa na akong dambuhala, pero kung lalabanan ko ang mga tao, wala pa rin akong binatbat. Habang iniisip ko iyon, muling lumapit sa akin ang matipunong lalaki kasama ang ilang mga tauhan niya. Nang makita niyang lalo pa akong tumikas, nagningning sa tuwa ang kanyang mga mata. "Mga tol, tulungan niyo ko. Pagkatapos nating make arga itong malaki kong itim na toro, ililibre ko kayong lahat ng masarap na pagkain." Kahit na nagpumiglas ako ng todo, hinayla pa rin ako palabas ng kulungan habang mahigpit na hawak ang aking mga sungay. Nang makita ko ang malaking truck na may kulungang bakal sa harapan ko, nanlamig ang buo kong katawan. Kung ordinaryong maliit na truck lang sana, pwede ko pang subukang itumba ito para makatakas. Pero itong klase ng truck na may kulungang bakal, agad na dinurog ang lahat ng pag-asa ko. Ngunit noong isinakay na ako sa truck, napansin kong hindi pala nila kinandado ang kulungang bakal. Sa halip, isang trangka lang ang ipinansara dito. Ito na, walang duda, ang huli kong pag-asang makatakas. Umandar na ang truck, nagsimulang yumanig ng malakas ang sasakyan. Nakatitig lang ako ng mariin sa trangkang iyon. Basta't matulak ko lang iyon para bumukas, makakaligtas ako. Pero nakaupo ang matipunong lalaki sa driver's seat. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa akin sa rearview mirror. Hindi ako makakilos ng basta-basta. Dumaan na ang sasakyan sa bulubunduking kalsada. Lalo pang lumakas ang pag-uga. Tinamantala ko ang pagkakataon habang abala sa pagmamaneho ang matipunong lalaki. At dahan-dahang itinulak ang trangka gamit ang aking sungay. Kunti-unti ko itong itinulak palabas. Subalit, noong malapit nang matanggal ang trangka, biglang nagpreno ng todo ang matipunong lalaki. "Hoy, Laudaw, bulag ka ba kung magmaneho?" Mula sa siwang ng kulungang bakal, nakita ko na may isang van na nakaharang sa gitna ng kalsada. Bumaba mula rito ang 3 piating lalaki. Ang nangunguna sa kanila ay may yosi sa bibig. May peklat siya sa mukha. "Boss Lee, matagal-tagal din tayong hindi nagkita." Lumapit ang lalaking may peklat sa gilid ng driver's cab. Ngumisi siya ng nakakakilabot. Biglang nagiba ang mukha ng malaking lalaki. "Laudaw, anong binabalak mo?" "Wala naman. Narinig ko lang na may alaga ka raw na magandang baka at gusto kong makita." Sabi ni Laudaw habang naglalakad papunta sa likod ng truck. Nakahiga ako sa loob ng kulungan. TSK. Ang tikas naman ng bakang to. Siguro mga 400 kilo rin to, no? Itinapak ni Laudaw ang kamay niya sa kulungang bakal. May kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Nagmamadaling bumaba ng truck ang malaking lalaki. "Laudaw, naibenta ko na ang bakang ito sa bagsakan ng karne. Huwag mo nang pag-interessen to. Ibinenta sa bagsakan ng karne." Sayang naman, pinatay ni Laudaw ang upos ng kanyang sigarilyo. Lumapit siya sa tainga ng malaking lalaki at may ibinulong. Lalong sumama ang timpla ng mukha ng malaking lalaki. Sa huli, nagtiimbagang siyang nagsalita. "Sige, pero kailangan mong dagdagan ang bayad." Biglang bumigat ang dibdib ko. Itong 2 taong to, sa harap ko pa talaga. Nagkasundo sa kanilang transaksyon. Ngunit sa sandaling iyon, biglang itinuro ni Laudaw ang trangka at sinabi, "Boss Lee, bakit hindi nakakandado itong kulungan mo?" Natigilan sandali ang malaking lalaki. Nang akma na siyang magsasalita, bigla kong ginamit ang buong lakas ko. At sinuwag ng malakas ang trangka. Lagutok, agad na nabali ang trangka. Biglang bumulagta ang pinto ng kulungang bakal. Sumugod ako palabas ng kulungan. At direktang tumalon pababa mula sa truck. Lintik, nakatakas ang baka. Narinig ko sa likuran ko ang galit na sigaw ni Laudaw. Pero nakapasok na ako sa makapal na gubat sa gilid ng daan. Nagkukumahog akong tumakbo papasok sa kalaliman ng gubat. Mula sa likuran ko, narinig ko ang sigawan at pagmumura ng malaking lalaki at ni Laudaw. "Habulin. Itong baka na to, 30,000 ang halaga." Palapit ng palapit ang boses ni Laudaw. Napakabilis ng takbo ng 4 kong paa. Ang hapdi ng mga sandang humahampas sa katawan ko. Pero hindi pa ako nakakatakbo ng matagal. Naramdaman kong nauubusan na ako ng lakas. Kainis, 2 buwan akong kumain ng damo.
Hindi talaga ako nakapag-ipon ng sapat na enerhiya. Noong malapit na akong bumigay, bigla akong nakaamoy ng matapang na amoy ng dugo sa unahan. Sinundan ko ang amoy at tumakbo papunta roon. At doon ko natuklasan ang isang patay na baboy ramo na nakahandusay sa mga halaman. Mukhang hindi pa ito kitagalang patay. Humihingal ako habang nakatitig sa katawan ng baboy ramo. Mabilis na nag-iisip ang utak ko. Sabi ng system, lalakas ako kapag kumain ng kahit ano. Pero hindi naman sinabing damo lang ang pwede kong kainin. Palapit ng palapit ang mga yabag sa likuran ko. Wala na akong oras para mag-atubili pa. Bahala na, susubukan ko na ito bilang huling paraan. Yumuko ako, ibinuka ko ang bibig ko at kinagat ang laman ng baboy ramo. Buong lakas kong pinunit ang isang malaking piraso at isinubo ito. Agad na napuno ng lasang dugo ang bibig ko. Pinigilan ko ang pagkadiri at nilunok ito. Pero sa sumunod na segundo, sunod-sunod na tumunog ang notification ng system. Ting, nilamon ang laman ng baboy ramo. Nakakuha ng 50 high energy points. Nadagdagan ng 5 puntos ang pangangatawan. Nadagdagan ng 8 puntos ang lakas. Nadagdagan ng 50 kilo ang timbang. Natigilan ako, isang kagat lang ng karne, mas mabisa pa kaysa sa isang buwang pagkain ng damo. Wala nang oras para mag-isip pa. Walang tigil kung pinagpupunit ang baboy ramo. Malalaking subaw ang isiniksik ko sa tiyan ko. Sa bawat lulunin ko, may isang nakakapasong lakas na dumadaloy sa katawan ko. Mabilis na lumalaki ang mga kalamnan ko. Nandoon siya, umalingaw-ngaw ang boses ni Lao Dao sa aking likuran. Agad akong lumingon. Nakita ko ang 3 lalaking may hawak na hunting rifle na sumusugod sa akin. Nakasunod sa likuran nila ang malaking lalaki. Nangingitim ang kanyang mukha sa galit. Lao Dao, huwag kang bumaril. Kapag nasira ang karne, wala na itong halaga. Anong silbi ng pera? Nakatakas ang hayop na ito. Kailangan kong magbayad ng 30,000 yuan. Itinaas ni Lao Dao ang kanyang hunting rifle. Ang madilim na butas ng baril ay nakatutok sa akin. Nanikip ang dibdib ko. Agad kong sinakmal ang natitirang kalahati ng baboy ramo. Tumalikod ako at tumakbo. Isang malakas na putok ng baril ang narinig. Dumaplis ang bala sa aking hita sa likod. Sumabog ang lupa at putik sa tinamaan nito. Mas lalo ko pang binilisan ang takbo. Mahigpit na mahigpit ang pagkagat ko sa bangkay ng baboy ramo, hindi ko ito binitawan. Ito ang puhunan ko para mabuhay. Hindi ko ito pwedeng basta-basta bitawan. Tumakbo pa ako ng mahigit 10 minuto. Sa wakas, naiwanan ko na rin sila Lao Dao. At nagtago sa loob ng isang kuweba. Ibinaba ko ang baboy ramo. Naghabol ako ng hininga. Muling tumunog ang system prompt. Ding. Kasalukuyang timbang, 900 Jin. Constitution, 32. Lakas, 45. Na-detect na patuloy na nilalamon ng host ang high energy na laman at dugo. Ang katawan ay nagsisimula ng magkaroon ng mutation. Mutation. Tumingin ako sa sarili kong katawan. Napansin kong ang ibabaw ng aking balat ay nagsisimula ng magkaroon ng manipis na itim at matigas na balat. At saka, ang aking 4 na binti ay halatang mas lumaki at tumibay kaysa dati. Kitang-kita na ang korte ng aking mga kalamnan. Sinubukan kong gamitin ang aking mga kuko para hukayin ang lupa. Madali lang akong nakagawa ng butas sa matigas na bato. Ang lakas na ito ay higit sa doble kumpara sa dati. Dahil sa tuwa, ipinagpatuloy ko ang paglamon sa bangkay ng baboy ramo. Mabilis kong nilamon ang lahat ng natitirang bahagi sa aking tiyan. Ding, buong baboy ramo, nilamon. Lumampas na sa 500 kilo ang timbang. Lakas, lumampas sa 50 puntos. Bumilis ang motosayo ng katawan. Tumaas ng 30% ang antas ng pagtigas ng balat. Kiramdam ko ay puno ng lakas ang buong katawan ko. Ang panghihina na naramdaman ko kanina ay ganap nang nawala. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may narinig na sunod-sunod na tahol ng aso sa labas ng kuweba. Biglang bumigat ang dibdib ko. Ang Lao Dao na yun, nagdala pa pala ng mga asong pangaso para habulin ako. At gaya nga ng inaasahan, hindi nagtagal. 3 mababangis na asong pangaso ang sumugod papasok sa kuweba. Habang nagpapakita ng pangil, sabay-sabay silang sumugod sa akin. Napakalaki ng katawan ng asong namumuna sa kanila. Mahigit 1 metro ang taas. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa bagsik. Lapain nyo yan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lao Dao mula sa labas ng kuweba. Sabay-sabay na sumugod sa akin ang 3 aso. Ang matutulis nilang pangil ay tumutok diretso sa lalamunan ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako tumakas. Umungol ako. Bigla kong itinaas ang aking mga paa sa unahan. At buong lakas na sinipa ang namungunang aso. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Dumaing sa sakit ang aso at tumalsik. Tumama ito sa pader ng kuweba. Agad itong namatay. Natigilan ang 2 natitirang aso. Bumahid ang takot sa kanilang mga mata. Pero nagdilim na ang paningin ko. Sumugod ako at sinuwag ng buong lakas gamit ang sungay ko. Ang tiyan ng pangalawang aso. Dahil sa takot, tumalikod para tumakbo ang pangatlong aso. Pero tinapakan ko lang ng isang paa at nabali ang gulugad nito. Narinig mula sa labas ang boses ni Lao Dao na puno ng sindak. Ang halimaw na to, baka pa ba yan? Takbo, tinitigan ko ang 3 bangkay ng aso sa lupa. Biglang may pumasok na isang nakakabaliw na ideya sa isip ko. Kung ang pagkain ng baboy ramo ay nakapagpapalakas sa akin, ano naman kaya ang mangyayari kung kumain ako ng aso? Yumuko ako at sinakmal ang pinakamalaki sa mga aso. Buong lakas akong pumilas ng malaking piraso ng laman nito at isinaksak sa bibig ko. Ting, nilamon ang laman ng mutated hound. Nakatanggap ng 80 high energy points. Lakas, tumaas ng 12 puntos. Constitution, tumaas ng 10 puntos. Agility, tumaas ng 5 puntos. Nagningning ang mga mata ko. Mas mataas pa pala ang enerhiya ng hound na to kaysa sa baboy ramo. Binilisan ko ang pagkilos. Walang habas kong nilamon ang katawan ng 3 hound. Kompleto na ang paglamon. Kasalukuyang timbang, 1,200 Jin. Lakas, 78. Constitution, 65. Agility, 30. Na-detect na naabot na ng host ang critical point para sa mutation.
Nagsisimula na ang matinding pag-mutate ng katawan. Pagkasabi mismo noon, biglang nag-init ng matindi ang balat sa buo kong katawan. Para bang may libo-libong langgam na kumakagat dito. Sa tindi ng sakit, nagpagulong-gulong ako sa sahig. Pero nagtiimbagang ako at hindi ako sumigaw. Makalipas ang halos 10 minuto. Sa wakas, nawala na rin ang nakakapasong init. Nagpumilit akong tumayo, yumuko ako para tingnan ang sarili kong katawan. Natigilan ang buong pagkabaka ko. Sa ibabaw ng balat ko ay may tumubo pa lang. Isang layer ng maitim na malabotong balat. Napakaligis nito sa pakiramdam. Para akong nakasuot ng isang layer ng armor. At sa may gulugad ko ay may bigla pang sumulpot. Mga 7 hanggang 8 matutulis na bone spike. Ang bawat isa ay may habang kalahating talampakan. Nagliliwanag ito ng malamig sa madilim na kuweba. Sinubukan kong iiling ang ulo ko. At napansin kong kumapal din ng bahagya ang mga sungay ko. Ang dulo nito ay kasing talis ng 2 patalim. Habang ako'y nabibigla, bigla kong narinig ang boses ni Lao Dao mula sa labas ng kuweba. Boss Lee, sigurado ka bang nasa loob yang halimaw na yan? Siguradong hindi yan makakatakas. Nanginginig ang boses ng matipunong lalaki. Halatang takot na takot siya sa nangyari kanina. Sige, kung ganun, huwag ninyo akong masisisi kung magiging malupit ako. Pinatay ng halimaw na yan ang 3 kong hound. Mamamatay ka ngayon. Pagkatapos magsalita ni Lao Dao, narinig ko ang isang kaluskos. Para bang may inihahanda silang kung ano. Maingat kong binantayan ang bakana ng kuweba. Habang naninigas ang mga kalamnan sa buong katawan ko. Ngunit sa sumunod na sandali, isang bagay na may tilamsik ng apoy ang inihagis papasok. Dinamita, nanlaki ang mga mata ko. Agad akong tumalikod at tumakbo papasok sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Yanig ng malakas ang buong kuweba. Ang mga durog na bato ay bumagsak na parang ulan. Napatumba ako sa lakas ng pagsabog. Tinamaan ang likod ko ng ilang matutulis na bato. Pero bahagyang kirot lang ang naramdaman ko. Ang baluting buto pala ay nakatulong. Para salagin ang malaking bahagi ng pinsala, nagpumilit akong bumangon. At nakita kong gumuho na ang kalahati ng bakana ng kuweba. Patay na kaya siya? Narinig ang boses ni Lao Dao mula sa labas. Siguradong patay na yon. Sa ganitong kalakas na pagsabog. Kahit oso pa yan, tiyak na tapos na. Nakahinga ng maluwag ang malaking lalaki. Habang pinakikinggan ko ang usapan nilang dalawa, isang mabangis na kislap ang gumuhit sa aking mga mata. Gusto ninyo akong pasabugin hanggang mamatay. Manigas kayo. Pungol ko sa sarili. Mabilis akong sumugod patungo sa naguhong bakana. Hindi ako mapipigilan ng mga durog na bato o lupa. Buong lakas kong binangga ang mga guho. At sumugod palabas ng kuweba. Sinilaw ako ng sikat ng araw kaya napasingkit ako ng mata. Nang lumino na ang paningin ko sa labas, namumutla na sa takot si Lao Dao at ang malaking lalaki. Anong klaseng halimaw to? Tinitigan ni Lao Dao ang mga butong nakausli at baluti sa katawan ko. Hindi na niya mahawakan ng maayos ang kanyang rifle. Ang malaking lalaki naman ay diretsong napaupo sa lupa. Isang malaking basa ang kumalat sa kanyang salawal. Tinagpag ko ang alikabok sa aking ulo. At dahan-dahang lumapit sa kanilang dalawa. Natauhan si Lao Dao. Itinaas niya ang shotgun at pinaputokan ako. Tumama ang 3 bala sa aking baluti. Pero mga kislap lang ang lumabas. Ni hindi man lang magisgasan ang balat ko. Nataranta ng husto si Lao Dao. Binitiwan niya ang shotgun. At tumalikod para tumakbo. Lao Dao, huwag mo akong iwan. Sinubukang bumangon ng malaking tao para sumunod sa pagtakbo. Pero nanghina ang mga tuhod niya sa takot. Napasubsob siya sa lupa habang tumatakbo. Lumapit ako sa harapan ng malaking tao. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Inalagaan ako ng lalaking ito sa loob ng 2 buwan. Kahit na para lang ibenta at pagkakitaan. Pero at least, hindi niya ako minaltrato. Tinitigan ko siya ng ilang segundo. Sa huli, tumalikod pa rin ako at hinabol ang direksyon kung saan tumakas si Lao Dao. Ang turretadong yun, pagkatapos akong barilin, tatakasan pa ako. Ginamit ko ang lakas ng aking 4 na paa. At nakakagulat ang bilis ko. Sa ilang hingahan lang, naabutan ko na si Lao Dao. Lumingon si Lao Dao at nakita ako. Halos lumipad ang kaluluwa niya sa takot. Nawalan siya ng balanse, at diretsyong gamulong pababa ng burol. Tumayo ako sa tuktok ng burol. Pinanood ko si Lao Dao na nagpupumiglas at dumadaing sa gitna ng mga tinik. Hindi ko na siya hinabol pababa. Biglang tumunog ang system notification. Ding! Nagtagumpay ang host sa unang counter kill laban sa mga taong humahabol. Nakuha ang achievement, paglaya mula sa kadena. Naging stable na ang body mutation. Opisyal nang nag-evolve bilang Iron Armored Savage Bull. Nagbukas ng bagong misyon, pumasok sa kalaliman ng kagubatan. At lamunin ang mas malalakas na nilalang. Lumampas sa 2,000 gin na bigat. Tumingala ako at tiningnan ang walang katapusang kabundukan sa malayo. Ikislap ng excitement sa aking mga mata. Hindi na ako makakabalik sa mundo ng mga tao. Kung ganun, dito sa kagubatan, lalamunin ko ang lahat para mabuhay. Tumalikod ako at umalis sa burol. Naglakad ako papasok sa kalaliman ng gubat nang hindi lumilingon. Mula sa aking likuran, narinig ko ang sigaw ng malaking tao. Pero tinamad na akong pansinin pa. Muling tumunog ang system notification. Ding! Kasalukuyang estado. Toro na may baluting bakal. Bigat, 1,200 gin. Lakas, 78. Katatagan, 65. Liksi, 30. Evolution value, 2,000 gin. Maaaring mag-unlock ng bagong anyo. Iminumungkahi sa host na maghanap ng bibiktimahing may mas mataas na enerhiya. Ikinawag-kawag ko ang aking buntot. Binilisan ko ang aking mga hakbang papasok sa kailaliman ng gubat. Dahil kailangang lumakas. Kailangan kong maghanap ng mas malakas na bibiktimahin. Naglakad ako ng halos 1 oras. Ang mga puno sa paligid ay unti-unting dumami at nagsiksikan. Halos hindi na makatagos ang sikat ng araw. Ang hangin ay may halong maalinsangan at mabahong amoy. Puno ang lupa ng mga dumi at labi ng hayop. Naging alerto ako at itinaas ang aking mga tenga.
Halatang teritoryo ito ng isang malaki at mabangis na halimaw. Nang mga sandaling iyon, biglang yumanig ang mga palumpong sa harapan. Agad akong huminto, nanigas ang mga kalamnan sa buo kong katawan. Isang baboy ramo na may napakalaking katawan. Ang sumugod palabas mula sa mga palumpong. Ang mga pangil nito ay may habang isang talampakan. Namumula na parang dugo ang mga mata nito. Ang baboy ramong ito, kumpara sa kinain ko dati, ay di hamak na mas malaki. Siguradong may bigat itong 4 hanggang 500 gin. Nang makita ko ng baboy ramo, nagpakawala ito ng isang galit na Eitengal. Kinaskas nito ang lupa at handa ng sumugod. Hindi ako umatras. Sa halip, ako pa ang sumugod para salubungin ito. Buong lakas na nagbanggaan ang 2 dambuhalang halimaw, na nagdulot ng isang malakas at malagang na tunog ng pagbabanggaan. Tumusok ang mga pangil ng baboy ramo sa aking baluting bakal. Ngunit nag-iwan lamang ito ng 2 mababaw na gasgas. Sinamantala ko ang pagkakataon at yumuko. At ginamit ang aking sungay para suwagin ng gusto ang baboy ramo na napaijak sa sakit. Sumirit ang sariwang dugo, buong lakas kong iwinasiwas ang aking ulo. At diretsyong naipatihaya ang baboy ramo sa lupa. Nagpupumiglas ang baboy ramo na tumayo. Pero isang tapak lang ng aking kuko, nabali ko ang leeg nito. Ding! Napatay ang malaking baboy ramo. Nakakuha ng 120 high energy points. Walang pag-aalinlangan kung sinimulang lamunin ang katawan ng baboy ramo. Pumasok sa bibig ko ang mainit-init nitong dugo at laman. Muling bumugso sa aking katawan ang pamilyar na pakiramdam na nakakapaso. Ding! Nadagdagan ang timbang ng 75 kilo. Tumaas ang lakas ng 15 puntos. Tumaas ang pangangatawan ng 12 puntos. Sa lukuyang timbang, 675 kilo. Kailangan pa ng 325 kilo para sa ebolusyon. Habang sarap na sarap ako sa pagkain, biglang may narinig akong kaluskos sa paligid. Agad akong nagangat ng ulo. Nakita kong napapaligiran na ako ng 7 o 8 pares ng mga berdeng matang kumikinang euro, isang grupo ng mga lobo. Ang nangungunang lobo ay kakaiba ang laki. Kulay abo at itim ang balahibo nito. Mabangis ang tingin nito, at may tumutulo pang laway sa gilid ng bibig nito. Naghiwa-hiwalay ang ibang mga lobo. Dahan-dahan silang lumapit para palibutan ako. Nilunok ko ang laman sa aking bibig. Umungol ako ng mababa, at pumustura para lumaban. Malinaw na itinuring ako ng mga lobo bilang isang mananakop, at inagaw pa ang kanilang huli. Ang pinunong lobo ay humalulong ng malakas. Agad sumugod ang ibang mga lobo mula sa iba't ibang direksyon. Bigla akong umikot. Ginamit ko ang aking paa sa likuran para sipin ng malakas ang isang lobo na lumundag sa aking hita. Kinagat naman ng isa pang lobo ang aking leeg, pero nabasag ang mga ngipin nito dahil sa aking baluti. Sumigaw ito sa sakit at bumitaw. Sinamantala ko ang pagkakataon at sinuwag ng aking sungay ang lobong iyon. At ibinalibag ito ng malakas sa lupa. Ngunit, napakahusay ng pagtutulungan ng mga lobo. Sa oras na mapa-atras ang isa, mayroon agad na isa pang pumapalit. Nagsimula nang maubos ang aking enerhiya. Bumilis din ang aking paghinga. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang pinunong lobo mula sa tagiliran. Ang matatalas nitong kuko ay direktang patungo sa aking mga mata. Hindi na ako nakaiwas. Itinagilid ko na lang ang ulo ko at sinalag ito gamit ang aking sungay. Gumuhit ang kuko ng alpha wolf sa aking pisngi. At nag-iwan ito ng hiwa. Agad na bumulwak ang dugo. Umungol ako sa sakit. Lubusan na akong nagalit. Wala na akong pakialam kung anong wolf pack pa yan. Ngayon, magkakamatayan na tayo. Bigla akong bumuelo ng lakas. At ibinangga ko ng buong lakas ang mga butong tinik sa aking likuran sa alpha wolf. Napakabilis ng reaksyon ng alpha wolf. Nagpaikot-ikot ito sa ere para makaiwas. Ngunit, hindi sinwerte ang lobong nasa likuran niya. Diretsyong tumago sa katawan nito ang mga butong tinik. Agad itong namatay. Nang makita ng ibang mga lobo ang malagim na pagkamatay ng kanilang kasama. Bahagyang nakitaan sila ng takot sa kanilang mga mata. Kitang-kita na hamina ang kanilang pagsugod. Sinamantala ko ang pagkakataon para sugurin ang pinakamalapit na lobo. Isang tapak lang ng aking paa at nadurag ang ulo nito. Nang makita ng alpha wolf na hindi maganda ang sitwasyon, yumalulong ito ng malakas, at mabilis na tumakas kasama ang mga natitirang lobo. Humihingal akong nanatili sa aking kinatatayuan. Basang-basa ng dugo ang buo kong katawan. Hindi ko na masabi kung dugo ko ba o sa mga lobo. Nakapatay ng 3 mababangis na lobo. Nakakuha ng 180 high energy points. Nadetect ang sugat ng host. Iminumungkahing kumain kaagad ng laman at dugo. Para manumbalik ang lakas, tiningnan ko ang 2 bangkay ng lobo sa lupa. At ang hindi ko naubos na baboy ramo. Walang pag-aalinlangan akong nagsimulang kumain. Pagkapasok ng laman at dugo sa aking bibig, naramdaman ko ang kakaibang pangangati sa aking sugat. Talagang naghihilom ito sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Timbang ay lumampas na sa 1,500 gin. Lakas ay lumampas na sa 100 puntos. Tumaas ang tigas ng baluti. Hamaba ang mga butong tinik. Ramdam kong napupuno ng lakas ang aking katawan. Nawala lahat ng pagod ko kanina. Ngunit, sa sandaling iyon, sa di kalayuan, muling narinig ang alulong ng mga lobo. At higit pa sa doble ang dami nila kaysa kanina. Kinabahan ako. Tumawag pa ng tulong ang mga hayop na ito. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Kailangan kong magmadaling humanap ng ligtas na lugar. Kinagat ko ang natitirang kalahati ng baboy ramo. At tumakbo ako papasok sa kasukalan ng gubat. Palapit ng palapit ang alulong ng mga lobo sa likuran ko. Seryoso na talaga silang patayin ako ngayon. Habang kagat-kagat ang baboy ramo, buong lakas akong tumakbo. Ang alulong ng mga lobo sa likuran ko ay parang aninong sumusunod. Sa mga siwang ng mga puno, nakita ko ang hindi bababa sa 10 lobo na humahabol sa akin. Ang nangunguna sa kanila ay yung lobo kanina. Talagang mapagtanim ng galit ang hayop na ito. Buong bilis akong tumakbo. Walang tigil ang paghampas ng mga sanga sa katawan ko. Ang pagkiskis nito sa aking baluti ay lumilikha ng nakakabinging ingay. Pero mas mabilis pa rin ang takbo ng mga lobo. Unti-unti silang nakakalapit. Noong malapit na nila akong maabutan,
Biglang may lumitaw na malawak na lugar sa unahan. Tumakbo ako palabas ng gubat, at nadiskubre kong isa pala itong batuhan. Pagkakalayo at nagkalat ang malalaking bato. Mayroon ding maliit na sapa sa gitna. Hindi na ako nag-isip pa. Dumiretso ako sa batuhan. Sumunod naman agad ang mga lobo. Pinalibutan ako ng mahigit 10 lobo mula sa lahat ng direksyon. Wala na akong matatakasan pa. Ang pinuno ng mga lobo ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato. Tinititigan ako mula sa itaas. Punong-puno ng pagnanasang pumatay ang mga mata nito. Tumingala ito at yumalulong ng malakas. Agad na sumugod ang mga lobo. Sa pagkakataong ito, natuto na sila. Hindi na sila isa-isang sumusugod. Sa halip, sabay-sabay silang umaatake ng pangkaten. 3 lobo ang sabay-sabay na damamba sa kaliwang bahagi ko. Pagharap ko para labanan sila, may 2 lobo naman sa kanan na kumagit sa hulihang binti ko. Sa sobrang sakit, iwinasiwas ko ang hulihang binti ko. Pero itinumba naman ako sa lupa ng lobong nasa harapan ko. 4 o 5 lobo ang agad na dumagan sa akin. Walang awang pinagpupunit ng kanilang matatalim na kuko ang aking baluti. Kahit na matibay ang baluti, hindi nito kinaya ang sabay-sabay na pag-atake ng napakaraming lobo. Nagsimula na itong magkaroon ng mga lamet. Nagpumiglas ako ng gusto. Ginamit ko ang mga tinik na buto sa aking likuran para tusukin ang isang lobong nakadagan sa akin. Habang umaatres ang mga lobo, bumangon ako. Mabilis akong sumugod sa pinakamalapit na lobo. Itinarap ko ng buong lakas ang sungay ko sa dibdib ng lobo. Iwinasiwas ko ito ng malakas, at diretsong inihagis sa mga bato. Pero bago pa man ako makahinga, tumalon na ang pinunong lobo mula sa malaking bato. Diretso itong sumunggab sa aking leeg. Gumilid ako para umiwas. Nag-iwan ang kuko ng pinunong lobo ng 3 marka ng dugo sa aking mukha. Umungol ako sa galit, at tumalikod para sipain ng malakas ang pinunong lobo gamit ang aking mga paa sa likod. Umikot sa hangin ang pinunong lobo bago lumapag sa lupa. Nakakatakot ang liksi ng mga kilos nito. Sinamantala ng ibang mga lobo ang pagkakataon para palibutan ulit ako. Mabilis na nauubos ang aking lakas. Sa sandaling iyon, kinagat ng pinunong lobo ang aking binti sa unahan. Habang ang isa namang lobo ay damamba patungo sa aking mga mata. Iwinasiwas ko ang aking ulo ng buong lakas. Iniwan ng sungay ko ang tiyan ng lobong iyon. Lumabas ang mga bituka nito sa lupa. Pero ang lobong kumakagat sa aking binti ay ayaw bumitaw. Tumagos na ang mga pangil nito sa baluti. At bumaon sa aking laman. Nabaliw ako sa sakit. Bigla kong itinaas ang aking binti sa unahan. At ibinagsak ito ng buong lakas sa lupa. Nadoradyang bungo ng lobong iyon. Sa wakas ay bumitaw na ito. Napatay ang mabangis na lobo. Nakakuha ng 60 high energy points. Natukoy na malubha ang pinsala ng host. Iminumungkahing magkarga agad ng enerhiya. Humihingal ako ng malakas. Habang tinitingnan ang 3 bangkay ng lobo sa lupa. Walang pag-aalinlangan akong yumuko para lapain ito. Nalasahan ko ang mainit-init na laman at dugo. Muling kumati at kumirat ang aking sugat. Nakita ng mga lobo na kinakain ko ang kasamahan nila sa mismong harapan nila. Bumakas sa kanilang mga mata ang takot at galit. Muling yumalulong ng malakas ang pinunong lobo. Galit na sumugod ang mga natitirang lobo. Sa pagkakataong ito, lumaban na talaga sila ng patayan. Hindi na nila inisip ang sarili nilang kaligtasan. Sabay-sabay akong dinaganan ng 7 hanggang 8 lobo. Walang tigil na nilapa ako ng kanilang matatalim na kuko at pangil. Sa wakas, hindi na kinaya ng aking baluti. Nagsimula itong magkaroon ng malalaking bitak. Bumulwak ang sariwang dugo mula sa mga bitak. Naramdaman kong unti-unti na akong nawawalan ng malay. Pabigat ng pabigat ang aking katawan. Mamamatay na ba ako rito? Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang system notification. Ding! Na-detect na ang host ay nasa bingit ng kamatayan. Ina-activate ang emergency evolution mode. Pilit na sinusunog ang lahat ng enerhiya sa loob ng katawan. Ina-activate ang berserk state. Sa sumunod na segundo, pakiramdam ko ay kumukulo ang lahat ng dugo sa aking katawan. Isang lakas na hindi ko pa nararanasan noon. Ang sumabog mula sa kaibuturan ng aking katawan. Nagpakawala ako ng isang sigaw ng galit na yumanig sa kalangitan. Bigla akong tumayo ng buong lakas. Lahat ng lobong nakadagan sa akin ay tumilapon. Naging kulay dugo ang aking mga mata. Mabilis na humaba ang mga butong tinik sa aking likuran. Mula sa kalahating talampakan ay humaba ito ng higit sa isang talampakan. Nagsimulang maghilom ang mga bitak sa aking baluti. At lalo pa itong kumapal at bumigat. Kumikinang ito na parang metal. Sumugod ako sa pinakamalapit na lobo. Diretsyong tinapakan ng aking paa ang ulo nito hanggang sa sumabog. Damamba ang isa pang lobo. Pero isinungay ko ito pataas. At malakas na inihagis sa mga bato. Agad itong namatay. Para akong isang halimaw na nagwawala at uhaw sa dugo. Saan man ako dumaan, sunod-sunod na bumagsak ang mga lobo. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang tumingala ang Wolf King at yumalulong ng malakas. Ang tunog ay nakakakilabot at nakakabingi. Pagkatapos nito, nagsimulang lumaki ang kanyang katawan. Ang mga kalamnan sa ilalim ng kanyang balahibo ay biglang umumbok. Ang kanyang mga mata ay lalong namula na parang dugo. Ang kanyang mga pangil ay humaba rin ng doble. Ang hayop na ito ay marunong din palang magwala. Mas bumilis pa ang Wolf King pagkatapos magwala. Hindi pa man ako nakakakilos. Damamba na ito sa harapan ko. Ang matutulis nitong kuko ay dumiretso sa aking lalamunan. Pilit kong inilihis ang aking ulo. Nag-iwan ng 3 dagwang kalmo ang mga kuko sa leeg ko. Umatras ako dahil sa sakit. Pero hindi ako binigyan ng Wolf King ng pagkakataong makahinga. Muli itong damamba. Sa pagkakataong ito, kinagat nito ang aking unahang binti. Tumatagos ang mga pangil sa aking baluti. At bumaon ng malalim sa aking laman. Nagpupumiglas ako at iwinawasiwas ang aking binti. Pero hindi ko talaga ito maialis. Pahigpit ang kagat ng Wolf King at ayaw bumitaw. At patuloy pa rin itong pilit na pumipilis. Gusto nitong baliin ang aking binti sa pagkagat. Halos hindi na ako makatayo ng maayos dahil sa tindi ng sakit. Nararamdaman kong lumalangit-ngit ang aking mga buto. Hindi, kailangan kong makahanap ng paraan para makawala rito.
Bigla kong itinaas ang isa ko pang paa sa unahan. At malakas na ipinukpok sa ulo ng Wolf King. 1, 2, 3. Sa wakas ay bumitaw na rin ang Wolf King. Pasuray-suray itong umatras ng ilang hakbang. Sinamantala ko ang pagkakataon at yumuko. Ginamit ko ang mga natitirang butong tinik sa aking likod. At buong lakas na itinarap sa Wolf King. Sinubukan ng Wolf King na umiwas. Ngunit dahil sa malalakas na tama kanina, naging mas mabagal ang kanyang kilos. Tumusok ang mga butong tinik sa kanyang balikat. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para itulak ito paabante. Isang lagutok. Nabutas ang buto sa balikat ng Wolf King. Nagpakawala ito ng isang nakakahilakbot na sigaw. Nagpupumiglas ito ng husto para makatakas. Pilit ko itong idiniin para hindi makawala. Dahan-dahan ko siyang itinulak sa gilid ng bangin. Nakalambitin na sa ere ang mga hulihang binti ng Wolf King. Kung didiinan ko pa ng kaunti, pahuhulog na siya. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang ibinuka ng Wolf King ang bibig nito at kinagat ang leeg ko. Gusto niya akong isama sa kamatayan. Tumagos sa mga pangil sa aking baluti. At bumaon sa aking mga ugat. Sumirit ang mainit na dugo. Naramdaman kong unti-unti na akong nawawalan ng malay. Pabigat ng pabigat ang katawan ko. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Nagtiimbagang ako, at biglang bumuelo. Ginamit ko ang aking sungay para buong lakas na itaas ang Wolf King. Tumilapon ang Wolf King. Gumuhit ito ng arko sa himpapawid. Bumagsak ng malakas sa mga bato sa ilalim ng bangin. Napaurong ako ng ilang hakbang. Muntik na rin akong mahulog. Habol ko ang aking hininga. Napasubsob ako sa lupa. Walang tigil ang pagdurugo ng sugat sa aking leeg. Tumunog ang system notification. Ding. Napatay ang mutant Wolf King. Nakatanggap ng 500 high energy points. Nakatanggap ng skill, Bloodthirsty Berserk Speed. Timbang, lumampas na sa 2,000 Jin. Lakas, lumampas na sa 150 puntos. Bilis, lumampas na sa 80 puntos. Nagsisimula na ang malalim na ebolusyon ng katawan. Host, kailangang magkarga ng enerhiya sa lalong madaling panahon. Nagpumilit akong tumayo, paika-ika akong lumakad papunta sa gilid ng bangin. Nakahandusay sa ibaba ang bangkay ng Wolf King. Kahit nawasak at duguan ang katawan nito, pwede pa rin kainin. Dahan-dahan akong bumaba sa bangin. Lumapit ako sa tabi ng bangkay ng Wolf King. Ang laki pa rin ng hayop na ito kahit patay na. Sa tingin ko ay may bigat itong 600 hanggang 700 Jin. Hindi ako nag-atubiling simulang lamunin ito. Pumasok sa bibig ko ang mainit-init na laman at dugo. Muling bumalat sa katawan ko ang pamilyar na nakakapasong pakiramdam. Nagsimulang maghilom ang sugat sa aking leeg. Tumutubo na rin muli ang mga bali kong butong tinik. Walang tigil akong kumain. Mabilis kong naubos ang halos kalahati ng bangkay ng hari ng mga lobo. Team, kumpleto na ang paglamon. Kasalukuyang timbang, 2,200. Lakas, 180. Konstitusyon, 150. Bilis, 70. Ang baluti ay nag-evolve at naging heavy armor. Tumaas ang depensa ng 200%. Nag-evolve ang mga butong tinik at naging parang talem. Tumaas ang lakas ng pagtagos ng 300%. Pakiramdam ko, puno ng lakas ang buong katawan ko. Ganap na nawala ang panghihinang naramdaman ko kanina. Humingala ako, at nakita ko ang mahigit 10 lobo na nakatayo sa itaas ng bangin. Nakatingin sila sa akin, puno ng paggalang at takot ang kanilang mga mata. Umungol ako ng mababa, agad na dama pa sa lupa ang grupo ng mga lobo. Nanginginig sa takot, simula sa araw na ito. Ang kagubatang ito ay teritoryo ko na. Pagkatapos kong lamunin ang hari ng mga lobo, dinala ko ang mga sumukong lobo pabalik sa kailaliman ng gubat. Sa mga sumunod na araw, walang tigil akong nanghuli ng mga hayop sa paligid. Nanatiling estable ang timbang ko sa 2,200 pounds. Naramdaman ng lahat ng hayop sa buong gubat ang presensya ko. Lahat sila ay umiiwas. Akala ko'y payapa akong makakapagpatuloy sa pag-evolve. Pero hindi ko inasahan na muling darating ang mga tao. Isang araw, habang umiinom ako ng tubig sa sapa, bigla akong nakarinig ng ugong ng helicopter mula sa malayo. Paingat akong tumingala, nakita ko ang 3 helicopter na papalipad sa direksyon ko. Agad akong tumalikod at tumakbo papasok sa makapal na gubat. Ngunit mas mabilis ang mga helicopter. Mabilis nila akong naabutan. Isang dambuhalang lambat na metal ang bumagsak mula sa itaas. Hindi na ako nakaiwas. Sapul na sapul ako. May kuryente ang lambat na metal. Agad na gumapang ang malakas na kuryente sa buong katawan ko. Nangisay ang buong katawan ko sa sakit. Nanlambot ang 4 kong binti. Lumapag ang helicopter. Mula sa itaas, tumalon ng 7 o 8 armadong lalaki. Ang nangunguna ay isang kalbong malaking lalaki. May nakasabit na stun baton at tranquilizer gun sa kanyang baywang. Sa isang tingin pa lang, alam mo ng profesional sila. Kapitan, ito na ba yung mutant na baka na sinasabi ni Laudaw? Lumapit ang isang batang miyembro. Puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Tumango ang kalbong kapitan. Inilabas niya ang kanyang walkie-talkie at nagsalita. Dr. Su, nahuli na ang target. Hinihintay namin ang utos ninyo. Isang excited na boses ng babae ang narinig mula sa walkie-talkie. Napakagaling. Dalhin niyo siya agad pabalik sa Research Institute. Gusto kong personal na pag-aralan ang kanyang mutated genes. Nang marinig ko yun, kinabahan ako. Ang mga taong ito mula sa Research Institute ay espesyalista sa paghuli ng mga mutated na nilalang. Sumenyas ang kalbong kapitan. Agad na inilabas ng ilang miyembro ang kanilang mga tranquilizer gun. Itinutok ito sa akin at walang tigil na nagpaputok. Bumaon ang mga tranquilizer dart sa aking balat. Dahil sa lakas ng epekto ng gamot, nagsimulang lumabo ang aking kamalayan. Pilit akong nagpumiglas, pero hindi ko talaga matanggal ang metal na lambat. Pabigat ng pabigat ang aking katawan. Noong malapit na akong mawalan ng malay, biglang tumunog ang system prompt. Ding! Na-detect na ang host ay nainiksyonan ng maraming anesthetic. Kasalukuyang sapilitang mina metabolize ito. Tinatayang aabutin ng 3 oras bago tuluyang magkamalay.
Iminumungkahi sa host na magpanggap na walang malay. Umanap ng pagkakataong makatakas. Agad akong tumigil sa pagpupumiglas. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagpanggap na hinimite. Lumapit ang kalbong kapitan. Tinapak-tapik niya ako gamit ang stun baton. Nang makumpirma niyang tuluyan na akong nawalan ng malay. Nakahinga siya ng maluwag. Ilagay ninyo siya sa transport cage. Bilisan ninyo. Nagtulungan ng ilang miyembro para buhatin ako papasok. Sa isang dambuhalang kulungang gawa sa titanium alloy. Pagkatapos ay isinabat ito sa ilalim ng helicopter gamit ang isang harness. Lumipad na ang helicopter. Sa pamamagitan ng bahagyang bukas kong mga mata, nakita kong papalayo ng papalayo ang kabundukan. Lumipad kami ng mahigit isang oras. Sa wakas, lumapag na rin ang helicopter. Dinala ako sa isang dambuhalang base sa ilalim ng lupa. Napapalibutan ako ng mga mananaliksik na nakasuot ng puting gown. Isang babaeng nasa mga 30 anyos ang lumapit. Siya pala si Dr. Su na narinig ko sa walkie-talkie kanina. Nakasuot siya ng salamin na may gintong frame. Kumikislap sa matinding pananabik ang kanyang mga mata. Napaka-perpekto. Ito ang pinakakumpletong mutated na specimen na nakita ko. Umikot si Dr. Su sa paligid ng hawla. Paminsan-minsan ay may isinusulat sa kanyang kwaderno. Kapitan, ilipat niyo siya sa laboratory number 3. Ihanda para sa gene sampling. Tumango ang kalbong kapitan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itulak ang hawla. Papasok sa isang mas malaking silid. Puno ang silid ng iba't ibang instrumento at equipment. Sa gitna ay may isang dambuhalang metal na surgical table. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Balak akong i-dissect ng mga taong ito. Lumapit si Dr. Su sa tabi ng hawla. At naglabas ng isang hiringgilya na puno ng berdeng likido. Iturok muna ang gene stabilizer. Para maiwasang magwala ito sa gitna ng eksperimento. Sabi niya habang akmang bubuksan ang hawla. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla kong idinilat ang aking mga mata. Ang bisa ng pampatulog ay halos na metabolize na ng system ko. Kaya ko nang gumalaw ngayon. Umatungal ako sa galit. Buong lakas kong sinugod ang pinto ng hawla. Kahit na matibay ang holang gawa sa titanium alloy. Hindi nito kinaya ang aking 2,200 gin na bigat at 180 puntos ng lakas. Lagutok, naiupi ang pinto ng hawla dahil sa pagkakabangga ko. Napatras sa takot si Dr. Su at sumigaw, gising na siya. Bilis, kuryentehin nyo. Napakabilis ng reaksyon ng kalbong kapitan. Agad niyang itinaas ang kanyang electric baton at sumugod sa akin. Ngunit nakawala na ako mula sa hawla. Isang malakas na tadyak ang nagpatilapon sa kanya. Bumangga siya sa pader at nawalan ng malay. Agad inilabas ng ibang mga miyembro ang kanilang mga tranquilizer gun. Itinutok ito sa akin at sunod-sunod na pinaputukan. Tumama ang mga tranquilizer dart sa makapal kong baluti. Lahat ay tumansik lang. Sumugod ako sa pinakamalapit na miyembro. Magaling. Ang electrical resistance niya ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan. Ang isang specimen na tulad nito ay talagang napakahalaga. Sabi niya habang naglalakad papunta sa isang cabinet. Kumuha siya ng ilang hiringgilya na puno ng asol na likido. Dahil walang epekto ang ordinaryong pampatulog. Subukan natin ito. Isang high concentration gene enhancing serum. Sapat na para patulugin ng mahimbing ang kahit anong nilalang. Itinaas niya ang hiringgilya, at dahan-daang lumapit sa akin. Nagpumiglas ako ng buong lakas. Pero mahigpit akong nakakulong sa electric net. Hindi ako makagalaw. Nang malapit nang tumusok ang hiringgilya sa aking balat, bigla kong ginamit ang blood frenzy. Sa sandaling ginamit ko ang blood frenzy, kumulo ang dugo sa buong katawan ko. Naging kulay dugo ang mga mata ko. Biglang lumaki ang aking mga kalamnan. Biglang tumaas ang lakas ko sa 300 puntos. Nagpakawala ako ng isang 8 na yumanig sa buong lugar. Bigla kong binasak ang high voltage electric net. Nang masira ang net, nagliparan ng mga kislap ng kuryente. Nagsimulang kumurap-kurap ang mga ilaw sa buong laboratorio. Sa takot, nang inag ang kamay ni Dr. Su. Nalaglag sa sahig ang hiringgilya. Kumalat ang asol na likido sa sahig. Sumugod ako sa pinakamalapit na aparato. At winasak ito ng buong lakas gamit ang aking mga sungay. Ang mga kagamitang iyon na napakamahal ay parang gawa lang sa papel sa aking harapan. Agad na naging mga basurang bakal. Bilis, pigilan niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang sirain ang mga kagamitan. Sigaw ni Dr. Su. Pero ang mga natitirang miyembro ay hindi man lang nangahas na lumapit. Walang tigil kung sinira ang lahat sa loob ng laboratorio. Mga cabinet, mga aparato, operating table. Lahat ay dinurog ko. Sa sandaling iyon, nakakita ako ng isang malaking freezer sa sulok. Puno ito ng mga potion na may iba't ibang kulay. Sinugod ko ito, inumpog ko ang ulo ko at binasag ang pinto. 12 ng mga potion ang gamulong palabas. Mayroong pula, asul, at berde. At mayroon ding kulay lila. Nang makita ito ni Dr. Su, bigla siyang namutla. Hindi, mga high concentration gin potion yan. Hindi niya pwedeng inumin yan. Ngunit huli na ang lahat. Yumuko ako at sinungkit ng bibig ang isang lilang potion. Kinagat ko hanggang sa mabasag ang salamin. At nilunok ko ito ng isang lagukan. Pagpasok ng likido sa bibig ko, isang matinding init ang biglang umakyat mula sa lalamunan ko hanggang sa utak ko. Team, pagkonsumo ng high concentration gin strength ng potion, nakatanggap ng 800 high energy points. Biglang tumaas ng 50 puntos ang constitution. Naramdaman kong napuno ng lakas ang buong katawan ko. Ang epekto ng potion na ito ay mas malakas pa kaysa sa pagkain ng 10 Wolf King. Hindi ako nagatubili at ipinagpatuloy ko ang pag-ubos sa iba pang mga potion. Ang pula, asul, berde, lahat ay isinubo ko. Tuluyan ng gumuho ang mundo ni Dr. Su. Napaluhod siya sa sahig. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Wala na. Tapos na ang lahat. Ang mga potion na yun ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Malulugi na ang Research Institute. Pero hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy lang ako sa walang tigil na paglamon. Team, paglamon, kumpleto na. Kasalukuyang timbang, 2,500 kilo. Lakas, 280.
Constitution, 220. Bilis, 150. Nadetect ang energy overload sa katawan ng host. Malapit nang pumasok sa metamorphosis slumber state. Pagkatapos magsalita ng boses. Naramdaman kong pabigat ng pabigat ang talukap ng aking mga mata. Hindi ko na makontrol ang aking katawan. Teka, may mali sa mga potion na ito. Pasuray-suray akong tumakbo para makalabas ng laboratorio. Pero nalaman kong sobrang lambot ng mga binti ko at wala na akong lakas. Isang malakas na kalabog. Malakas akong bumagsak sa sahig. Nagsimula akong mawalan ng malay. Nang makita ito ni Dr. Su, muling sumili ang pag-asa sa kanyang mga mata. Habang wala siyang malay, turukan niyo agad ng anesthesia. At huwag niyo siyang hayaang makagalaw. Bumangon mula sa sahig ang kalbong kapitan. Lumapit siya habang sapo ang dibdib. Tinutukan ako ng ilang miyembro gamit ang kanilang mga tranquilizer gun. Sunod-sunod nila akong pinaputukan. Ngunit ang mga dart na tumama sa aking katawan ay hindi man lang tumago sa aking balat. Dahil sa epekto ng kemikal, ang aking makapal na baluti ay lalo pang tumigas. Kumikinang ito na parang metal. Nagtiimbagang ang kalbong kapitan. Kinuha niya ang kanyang radyo at sinabi, "Papuntahin niyo rito ang transport vehicle." Habang wala pa siyang malay, ilipat niya na siya agad. Makalipas ang mahigit 10 minuto, isang dambuhalang transport vehicle ang pumasok sa laboratorio. Sa loob nito ay isang espesyal na kulungang gawa sa titanium alloy. Napapalibutan ito ng mga high voltage electrode. Nagtulungan ang mga miyembro para buhatin ako papasok sa kulungan. At saka ginamitan ng mga espesyal na posas ang 4 kong paa. Lumapit si Dr. Su. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang aking baluti. Puno ng matinding pananabik ang kanyang mga mata. Napaka-perpekto. Higit pa ito sa anumang kilalang metal. Kung mabubuksan lang natin ang genetic code nito, isang malaking hakbang pasulong ang magagawa ng teknolohiya ng sangkatauhan. Humarap siya sa kalbong kapitan at nagutos. Dalhin niyo siya sa special laboratory sa basement 3. Nandoon ang mga pinaka-advanced na kagamitan sa pag-dissect. Ako mismo ang mag-aaral sa kanya. Human na ang transport vehicle. Dinala ako sa mas malalim pang bahagi sa ilalim ng lupa. Papadilim ng papadilim ang paligid. Kumakalat sa hangin ng matapang na amoy ng disinfectant. Naramdaman ko ang matinding pagbabagong nangyayari sa aking katawan. Muling nabubuo ang aking mga buto. Lumalaki ang mga kalamnan. Nag-i-evolve ang baluti. Patuloy na tumutunog sa isip ko ang system notification. Din. Progreso ng pagbabagong anyo, 10%, 30%, 50%. Tinatayang makukumpleto ang pinakahuling pagbabagong anyo sa loob ng 3 oras. Mag-e-evolve bilang demonyong toro ng kalaliman. Kapag nakumpleto na ang pagbabagong anyo, ang host ay magkakaroon ng kapangyarihang pandurog. Iminumungkahing tumakas kagad. Huminto ang transport vehicle. Itinulak ako papasok sa isang malaking laboratorio. Mahigit 10 beses itong mas malaki kaysa sa naunang laboratorio. Puno ito ng iba't ibang nakakatakot na instrumento at kagamitan. Sa gitna, may isang malaking metal na operating table. Puno ito ng matatalim na kutsilyo at electric saw. Pumasok si Dr. Su. Kasunod niya ang mahigit 10 researcher. Tiningnan niya ako habang nakahiga sa kulungan. Mayroong ngiti ng pananabik sa kanyang mukha. Ihanda ang diseksyon. Gusto kong makita ang panloob na istruktura nito. Kung ano ba talaga ang espesyal dito. Nagsimulang maghanda ng iba't ibang kagamitan ang mga researcher. Electric saw, scalpel, sampler. Lahat ay inilagay sa operating table. Lumapit ang kalbong kapitan. Nag-aalalang sinabi niya, "Dr. Su, napakabangis ng halimaw na to kanina. Paano kung magising ito?" Ngumisi si Dr. Su, "Huwag kang mag-alala. Sapat ang gamot sa katawan niyan para patulugin siya ng 3 araw at 3 gabi. At saka, ang kulungang ito ay gawa sa pinaka matibay na titanium alloy. Kahit tangke ay hindi ito masisira." Sabi niya habang naglalakad papunta sa tabi ng kulungan. Iniabot niya ang kamay at tinuktok ang mga rehas na bakal. Isa pa, kahit na magising pa yan. Nasa 2 palapag tayo sa ilalim ng lupa. Mayroong 30 armadong security personnel sa paligid. Kahit magkakapakpak pa yan, hindi yan makakatakas. Pero, ang hindi niya alam ay, ang totoo, gising ang kamalayan ko sa buong panahon. Tinutulungan ako ng system na pabilisin ang aking pagbabagong anyo. Kailangan ko lang tumagal pa ng 2 oras. At makukumpleto ko na ang aking ebolusyon. Pagdating ng oras na iyon, hindi na ako kayang pigilan ng isang kulungang gawa sa titanium alloy. Nakahiga ako sa kulungan, habang nakapikit ang mga mata ko. Nagkukunwaring walang malay, walang tigil na tumutunog sa isip ko ang system notification. Ding, progreso ng pagbabagong anyo, 70%, 80%, nararamdaman ko sa loob ng katawan ko, na bawat buto ko ay muling nabubuo. Mabilis na tumitindi ang densidad ng aking mga kalamnan. Lumapit si Dr. Su sa tabi ng kulungan. Ding, mga bagong skill, na-unlock. Was aking pagsugod, yapak ng impyerno, sigaw ng lagim. Bigla kong idinilat ang mga mata ko. Kumikinang sa aking mga mata ang isang pulang-pula na liwanag. Sa takot, nanginag ang kamay ng kalbong kapitan. Nalaglag sa sahig ang hiringgilya. Umungol ako sa galit. Ang mga sound wave ay kumalat na para bang may solidong anyo. Niyanig ang buong laboratorio. Ding, sigaw ng lagim, activated. Lahat ng nilalang sa paligid ay napuno ng takot. Si Dr. Su at ang mga mananaliksik ay pawang napalumpo sa sahig. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Kahit na profesional na security ang kalbong kapitan. Namutla rin siya sa sobrang takot. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Bigla akong tumayo. Ang mga espesyal na kadena sa akin ay parang papel lang sa aking harapan. Agad itong nagkaputol-putol. Binangga ko ito ng buong lakas. Ang kulungang titanium alloy ay naglabas ng nakabibinging tunog ng yumuyuping metal. Nagsimulang bumaluktot ang mga rehas na bakal. Nagkaroon ng mga bitak. Nang makita ni Dr. Su ang nangyayari, tuluyan siyang nataranta. Imposible. Gawa ito sa titanium alloy.
Paano ito masisira sa pagbangga lang? Ngunit, sinampal siya ng katotohanan. Muli kong ibinuhos ang aking lakas. Tuluyang sumabog ang kulungan. Nagtalsikan ang mga piraso nito kung saan-saan. Tumabas ako mula sa mga guho. Ang buong katawan ko ay naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Sa sandaling ito, mas malaki na ng husto ang katawan ko kumpara dati. Ang mabigat kong baluti ay naging kulay itim na itim. Kumikinang ito na may madilim na kintab. Ang mga butong nakausli sa aking likuran ay naging parang matatalim na talem. Bawat isa ay may habang 2 talampakan. Napakatalim. Ang mga sungay ko ay lalo pang kumapal at lumakas. Ang mga dulo nito ay kumikinang na parang yelo. Tila kayang tumagos sa kahit ano. Pilit na tumayo ang kalbong kapitan. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang walkie-talkie. Lahat ng security personnel pumunta agad sa laboratorio sa 2nd basement. Ang target ay nagwawala, ulitin ko. Kasasabi pa lang niya noon. Sinibak at binuksan ang pinto ng laboratorio. 30 armadong security personnel ang sumugod papasok. May hawak silang mga submachine gun at rocket launcher. Ang nangunguna sa kanila ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaking may peklat sa mukha. Siya ang kapitan ng security team. Nakita niya ako, may bahid ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Pero agad din siyang kumalma. Lahat, makinig sa utos. Magpaputok na kayo, kailangang mapabagsak ang target. Bang, bang, bang. Ang sunod-sunod na mga bala ay parang ulan na tumama sa akin. Ngunit tumama lang ito sa makapal kong baluti at nagdulot lang ng mga kislap ng apoy. Ang depensa ko ay ilang beses nang lumakas matapos ang aking ebolusyon. Hindi kayang tumagos ng mga ordinaryong bala sa depensa ko. Sumugod ako sa pinakamalapit na mga security personnel. Ginamit ko ang Destruction Rush. Ding! Na-activate na ang Destruction Rush. Lahat ng hahadlang sa daraanan ng pag-atake ay masisira. Para akong isang tangke na walang kontrol. Lahat ng madaanan ko ay tumilapon. Ilang security personnel ang tumilapon dahil sa pagbangga ko. Malakas silang tumama sa pader. Agad silang nawalan ng malay. Nagbago ang itsura ng kapitan na may peklat. Agad siyang nagutos na gamitin ang mga rocket launcher. 2 security personnel ang nagtaas ng kanilang rocket launcher. Itinutok sa akin at nagpakawalan ng 2 putok. Ang mga rocket ay humahagibis papalapit na may buntot na apoy. Pero hindi ako umilag. Boom, boom. 2 malakas na pagsabog. Nilamon ako ng liwanag mula sa pagsabog. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanilang mga mata. Patay na ba siya? Pero sa sumunod na segundo,